Doc, paki-share nga po ang inyong thoughts tungkol po dito sa napapag-usapan naming tatlo na magkakasunod na insidente, puro mga menor de edad yung involved at nagiging violente sila. Hmm. Saan po natin pwedeng i-attribute yung ganitong aksyon ng mga kabataan? Okay, meron tayong tinatawag na, una nga iniisip ko nga kung talagang we are creating a lost generation Dahil kasi ito lang yung panahon na talagang nakakagulat dahil ganito nga ang mga nangyayari sa mga kabataan. But definitely, kasi siguro meron tayong tinatawag na vicarious learning. Yung kung ano yung nakikita nila, na i-imitate nila. So there's a tendency na ito coming from kung ano yung nakikita nila, from the environment. Kasi kagaya ng bullying per se, na pwedeng yung mismong dating biktima magiging bully. Or kumisan, yung mga nanonood na spectators habang binubully isang tao, na pwedeng sila rin gumawa ng mga ganong classic action. Parang sinasabi nila, ay, pwede pala yun So yung vicarious learning by imitation, pwede mangyari talaga yan. Second, siyempre sa loob ng mga pamamahay nila, it's either nakikita nila sa pamilya, sa mga magkakapatid, or mismo dun sa community nila, there's a tendency talaga na kung sabihin na natin ganitong klaseng environment, parang akala nila ito yung pamamaraan na makakakot ng attention, makakagawa na parang astig sila dun sa nakikita nila. And definitely, imbis na sabihin natin, nagbibuild ng resilience na, kasi merong ibang pagkakataon na itong mga batang ito, actually hindi ganun yung matatag yung personalidad. Parang nag-display or nagkakaroon ng kinocompensate nila yung kahinaan nila sa pagiging ganun. Kaya yung mga ganyang klaseng aggression pa pwedeng mangyari. However, pag tatandaan natin when you talk of aggression saka yung mga violent tendencies, meron niyang genetic predisposition na 25%. Kaya kung nasi-trigger yan, may possibility na ang dali nila na pwedeng konting kibot, pwedeng mangyari yun. Kaya talagang napakalaking importance dito yung parenting, communication skills with the family. Kasi kung paano kayo makikipag-communicate or kung paano nakikipag-usap ang magulang sa kanilang mga anak, malaki din bagay yun para sabihin na natin na hindi umabot sa ganitong pamamaraan yung pagiging violente nila or pagiging agresibo nila pagdating sa mga ganyang experiences. Pero paano po ba, Doc, yung tamang pakikipag-usap? Kasi sabi nga po ninyo, parang ang susi dito, tamang communication with the parents. Paano ba sila dapat kausapin para hindi humantong sa ganito? Una-una, kasi siguro kung paano pinalaki na sa panahon ngayon, nakakalungkot mang isipin kasi kumisan pag tayo sasabihin natin, oy, kain na. Hindi man lang natin masabi na, hoy, kumain na tayo dito, sabay-sabay tayong kumain. Nagte-text up tayo. Sabihin mo nga, hindi sabihin mo nasa second floor yung bata tinetext na, hoy, kain na. Parang, anong klaseng communication yung nangyayaring ganito? Definitely, ang social skills, napaka-limited. Hindi tayo umaabot sa puto na nakikita natin kung ano talaga yung emosyon na nangyayari din sa isang bata or yung pinapakita ng magulang na meron siyang authority over sa kanilang mga anak. Kasi mapapansin nyo, may ibang mga bata, pag kinausap na gawin ito, ang sasabihin lang, di ba, yung mga tipong mga ganun lang na salita, pero hindi pa rin ginagawa, nag-procrastinate or dinidelay nila yung mga inuutos na ganito. So, siguro pagdating sa ganyan, kahit pa paano, alam mo kaagad bilang isang magulang, kung ikaw yung magsiset ng boundaries, ikaw din na magsiset ng limitations na pwede. Hindi tayo ganun kalinyen na hinahayaan natin kung ano lang yung gusto ng mga anak natin. Dahil kasi mali rin naman yung sinasabi natin na oo, hindi nga natin sila pinaparusahan, walang corporal punishment, pero kailangan constant din yung paggawa na tinuturuan sila at ginaguide sila. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na malaki ka na at 10 years old or 11 years old or even 15 years old kasi ito yung time na pinupuo yung personality. What if kung yung personality na pinupuo rito sabihin na natin hinahayaan lang yung mga experiences na hindi magaganda. So hindi nabibigyan ng talagang actual na guidance na mali yung ginagawa na yan, mali yung ganito, or pwede sabihin na natin na alam mo may mga pagkakataon na hindi sa lahat ng
pagkakataon, tama tayo, yung mga tipong mga gano'n. Kasi kumisan tayo, kontento na tayo pag tinanong natin, kumusta school, okay lang. Hindi tayo dapat makontento bilang magulang pag sinabing okay lang. Kasi mas lalo tayong matakot dahil baka mamaya meron nangyayari hindi maganda dun sa mga bata. Nakakabahala yung yung pinag-uusapan namin dito kanina, Doc, no, na konting bagay lang, for example, yung grado na hindi mo nagustuhan, na binigay sa'yo ng guro mo, sasaktan mo yung guro mo. Or bubugbugin mo, yung high schooler ka, bubugbugin mo yung isang grade 3 student, yung gano'n, no. Itong mga nakikita po nila, Doc, sa social media, sa YouTube, yung mga violence na nakikita nila, the more na papanoorin nila itong mga to, na desensitize po ba sila? Kasi dati parang wala naman tayong guts na yun nga, saktan yung guro mo kung ayaw mo yung grade Andun na yung binigay authority, sa'yo. no? Bakit ngayon parang nawala yung takot? Totoo yun, di ba? Napansin niyo na talagang wala yung takot, wala yung respeto. Kumisan parang akala nila yung kaya nila yung lahat ng mga bagay na yun. Kaya nakakalungkot dahil kasi siguro pagdating sa ganyan, sabihin na nga natin, malaking parte ng pag-aaral yung matutunan nila yung tamang values. Pero kasi kung sasabihin mo na dati, sumagot lang tayo sa magulang natin, talagang matatakot na tayo. Makuha ka lang. Ganon. Oo. So, ang sinasabi niyo po ba, Doc, ay kung strong ang values, like may personal touch, kanina sabi niyo nga po, Doc, pag tawagin niyo ay dinner time na, hindi yung text lang, yung pupuntahan mo, sabihin mo, tara na, kumain na tayo. Pag may ganong personal touch, may bonding, may strong bonding sa pamilya, kahit anong panoorin nila ay syempre, bibigyan pa rin nila yung importance, yung values. Dahil nga sa strong bond. Totoo yun. Dahil kasi kung talagang alam nila yung mga values of what is good and what is bad, what is wrong and what is right, kahit pa paano, hindi sila gagawa ng, like for instance, yung mga suicidal attempts ng mga bata, ngayon tinatawag natin NSSI, yung non-suicidal self-injury. Ang dami mga bata na gumagawa ng ganyan na to experience pain, gumagamit ng kung ano-anong material para maghiwa ng kanilang mga braso, ng kanilang mga hita, para sa ganun, sasabihin nila they are not happy, they are depressed. So, yan yung mga mahirap. Kasi hindi naman yun yung tamang pamamaraan to address yung mga issues na yan. And then second, sasabihin nila they are not being validated or acknowledged dun sa mga pangyayaring yan. Kasi syempre may mga magulang na sabihin na natin na pinalaki na parang hindi rin naman sila, alam nila nalungkot sila, pero hindi nila sasabihin na depression yun. Hindi nila sasabihin na pag magulo ang isang bata may ADHD. Ang sasabihin lang nila pasaway, di ba? Kaso sa sobrang ang hilig ng mga bata mag-research at saka mag-google ng kung ano-ano, sasabihin nila na may mga ganito silang depresya. Kaya kumisan, hindi rin nagkakaroon talaga ng gap on how they're going to address itong mga issues na to. Dahil kasi yung mismo mga magulang, naguguluhan din bakit nagkakaroon na hindi yung gano'n na grabe yung awareness ng mga bata ganyan, or yung kung ano man yung mga natututuhan na nilang mga bago. Siyempre, nakakalimutan ng mga magulang na dapat ma-update din sila pagdating sa ganyang pagkakataon. Masyado bang na baby ng mga millennials at Gen X yung mga younger generations? Kasi tanda ko yung mga nanay at tatay natin, di ba? Yung mga boomers. Pagka isang tawag lang sa'yo, hindi ka lumapit, lumilipad yung tsinelas eh. O kayo, humahagupit ng malupit yung sinturon eh. Parang nakatikim tayo niyan. Yung anak ko, hindi diba? pa nakatikim sa akin yan. Yung pagkakaiba ng style ng disiplina, Yeah. I mean, gaano kalaking factor yun, Doc? Siguro sa atin, kasi kahit masabihin mo it's a discipline of fear and authority, sumusunod tayo eh. Yung talagang nandun yung takot natin. Ngayon kasi parang kahit nasabihin natin na hindi kinakailangan paluin yung mga bata, pero dapat kasi you have to explain. Pero kasi kung minsan yung mga magulang parang hindi naging consistent yung pamamaraan nila to discipline yung mga bata. Like for instance yung halimbawa, sinabi natin grounded, bawal kang lumabas, di ba? Parang ganun dahil kasi may ginawa kang kasalanan. Tapos here comes mga favorite na aunt or favorite na lola, sasabihin ganun, ay, kunin ko yung apo ko dahil kasi magsha-shopping kami. Tapos sasabihin, ma,
ano ko yan pinaparusahan ko yan, bawal yan lumabas, ganito. Tapos sasabihin ng lola, bakit? Ako nga, minsan lang pumunta dito, kukunin ko yung apo ko, tapos ganyan na hindi pa pwedeng lumabas. Tapos parang ikaw na, anak nung nanay mo, mag-give in ka doon. So parang yung bata nakita, basta pag, pag nandun si lola, pwede pala. So nakikita mo, hindi nagiging, yung disiplina, parang nababali dahil kasi nga, merong mga pagkakataon na ganyan, na kung hindi man yung mga mismong mga gulang, pero yung mga second parents katulad ng mga lola. Pangalawa, parang ngayon, mas marami pag tinanong mo, hindi po ako lumaki sa nanay at tatay ko sa lola po. Diba may mga ganong pagkakataon na mas marami nagsasabi na hindi po ako lumaki dyan. Tapos, meron din magsasabi din na yung ibang mga bata na, sanay po kami na ganito. So parang hindi mo nakikita kung anong klaseng values yung talagang na-i-inculcate dito sa mga bata or na-invite dito. Dahil kasi nga, may mga pagkakataon na may mga ganitong klaseng experiences, lalo na mas maraming OFW parents, mas maraming second parents, mga surrogate parents. So, yun yung nakakalungkot dito kasi bilang isang magulang, yun yung sabihin na natin yung mga na nagiging hindrance para maging maayos yung ating mga anak. Doc, napansin ko rin last po, Doc, no? Kasi naisip ko lang, parang ang dami ngayong mga sa kabataan, no, na anxious, may anxiety sila, hindi sila nakakatulog o nade-depress sila, parang dumadami sila. Dahil din ba to, do we At go ginagamit na excuse sa klase. Sorry. Talaga? May natatanggap akong ganyang excuse sa may anxiety ako estudyante ganon. ko. Pero syempre, paano mo ko questionin yun? Kasi baka naman totoo. Oo, diba? pero dumadami sila, diba? Dumadami sila. Talaga silang ganun. I don't know if we go back to yung sinabi ko mo kanina po, Doc, na personal touch, kulang sa personal touch, kaya ba nade-depress, na-anxious, at kaya later on nagiging violent? Meron yan talagang sabihin na natin, isa yan sa mga dahilan. Nakakatawa nga dahil na hindi ko maintindihan kung malulungkot ako or matatawa ako dahil kasi yung ibang mga patients namin or yung mga outpatients na pumupunta dito, sasabihin na nila kagad na may diagnosis na sila. Dahil kasi tapos sabi ko, paano yung nalaman? Kasi po na-research ko po ito yung mga symptoms ko. Sila na yung nagsasabi, paano mo nalaman na yan yung mga symptoms mo? Sigurado ka ba na yan yung mga nararamdaman mo? Kasi kung minsan nga, siguro nga, kaka-research na ganyan, talagang sinasabi nila kung ano yung mga symptoms na ganyan. Pangalawa, isa pang nakakalungkot na issue pag sinabi ganun. Doc sila na nagsasabi, ayoko ng spiritual, walang spirituality kasama, ayokong may tungkol sa Diyos. May mga ganun na sinasabi sila. Na parang, bakit? Sabi niya, atheist po ako. May mga ganun na as early as 12 years old may ganyan. Third, may mga bata rin na pag pumunta, nagiging problema nila. Magugulat ka as early as 12 years old, super naka-made up ang itsura, tapos sasabihin nila, magpapa-nose lift sila, gusto nila ng ganito, na napapaayos yung kanilang mukha. Parang sabi ko, bakit? Sabi ko, 12 years old ka pa lang, bakit mo iniisip yung ganyan? Di ba parang magugulat ka na gano'n katindi ngayon yung ibang mga bata na affected na kaagad sila. Parang may BDD ang tinatawag natin body dysmorphic disorder. Affected sila na pag yung itsura nila hindi maganda, nag-aayos na sila ng kung ano-ano. So, ang daming mga nagka-crop up na mga sabihin na natin na sinasabi nilang sakit na hindi naman supposed to be nangyayari sa isang normal na 12 years old or even 13 years old. Kahit kayo naman siguro ng 12 years old or 13 years old kayo, hindi kayo magsasabi na magpapatakot kayo ng ilog, magpapa-increase kayo ng bus or whatever. Yung mga ganong klaseng kaisipan. At saka sasabihin nila may anxiety ako dahil kasi ganito yung nangyari sa akin na parang, simple lang yan. Paano ka nag-anxiety sa ganyan? Yung mga ganong bagay. Yeah. Okay. Ay, pahabol lang pala, Doc, kasi di ba yung post ni, Alma Concepcion? Oo, nga pala. Oo. Yung parang merong mga bata na, masyadong entitled. Diba? Na bakit nagkaganon? Kasi parang ang understanding ko dun sa post,
ni Alma Concepcion, parang merong nag-private message sa kanya, tama ba? Yes. Demanding for nude photos. Tama ba? Baka napanood daw yung mga movies niya nung araw, ganyan. Parang, Tapos, hi tita, pasend po nude pics. Oo, parang parang ganon. ganon. So, tita pa talaga. Oh, no? tita, Tita hi pa tita, talaga. pasend po nude pics. Something like that. ba't ganun sila ka-entitled? Or kabastos. Sige, Or sabihin na kabastos. namin. Yeah. Yeah. Ang hirap yung sense of entitlement talaga. Yeah. Ayoko naman sabihin na groomed to be a narcissist. Pero yung mga sense of entitlement na yan, ang laking factor talaga para kung bakit naaapektuhan tayo na bilang mga magulang, parang hindi na natin kayang i-handle yung mga anak natin because of mga ganitong klaseng pagkakataon. Talagang siguro pagdating sa ganyan, we still need complete monitoring ng mga ating anak. Kung ano man yung kanilang mga pinapanood or yung kanilang mga, syempre, diyan nakatira pa rin sa bahay mo yan eh. So, talagang dapat yung 8 years old, 9 to 10, ganun, at least i-monitor niya pa rin kung ano yung mga napapanood nila. Kasi sometimes, ang bilis makapag-imitate din ang tinatawag natin. Babalik tayo sa vicarious learning by imitation. Yeah. Ang dali-dali gawin ng mga bata yan. Kaya talagang nagagaya lahat, from fashion, lifestyle, pati yung pananalita. So, minsan, mga ganyang factors ang laki na influensya. Doc Camille, hindi ba issue rin dyan ang access sa mga bata? Dahil parang, dahil meron silang means to communicate instantly. Kahit siguro sinong public figure or kahit siguro ordinaryong tao kung gusto nila hinga ng ganyan nagagawa nila because they have access to telephones or cell phones and smartphones. Hindi man natin sabihin na magkaroon ng talagang sabihin mo para ma-limit yan or whatever, pero yung accessibility sa mga ganyang bagay, malaking factor talaga. Dahil kasi hindi naman siya kontrolado. Yeah. Hindi rin naman natin na parang ang gagaling pang talunin sila ng mga bata, yung mga magulang nila sa pag-ayos ng mga yung mga link, kung paano makakarating dito, yung mga steps na para makakuha ng ganitong app, malaking factor na mas alam ng bata yan kaysa sa mga magulang nila. Yeah. So, malaki talaga yung sinasabi natin, accessibility na sinasabi yun. Yeah. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Doc Camille Garcia. Sa uulitin po, Doc. Ayun, basta pagkaya. Yes. Thank you, Doc. Thanks, Doc.